So, base sa nilapit mo sa amin, gusto nyong malinawan. Ano daw ba kinamatay ng kapatid mo? Kwento lang po sa katrabaho niya. Pagkita daw po nila, parang mahina, nakalapag daw po. Sinugod ba yung kapatid mo sa Hindi po, hospital? pinaabot po ng umaga. Pero naitakbo ba siya sa hospital? Or doon na rin siya binawian ng buhay? Naitakbo po. Sa hospital na po siya namatay. Inabot po ng sir, magdamag pa po siya, sir. Magdamag bago nadala sa ospital? Siyempre, hindi ko rin po alam yung kasi wala naman din po CCTV. Siyempre, kahit ka po kami magkakapatid, nagdududa din po kami. May binigay ba na any tulong sa... Wala po, kami po lahat ang gumastos pabalik. So lahat ng gastos sa inyo napunta? Opo. Meron sir, kasi bali ang actually yung po sa insurance na sinasabi ay yun na po yung aming... Hindi, sir, yung insurance is talagang dapat talaga makuha niya yan. Ang tinatanong ko lang naman, sir, kung meron man kayong puso para magbigay dito na additional kahit konti man lang, it would be a big help. Sir Ben, yung asawa ko po, nagkatrabaho po ng 3 years po sa Napocor, bilang technician po sa dun po sa Napocor. Kaya lang po nung February 7 po, may tumawag po sa akin. Sabi po, emergency po daw. May nangyari daw po sa asawa ko, isugod po daw sa ospital. Kaya lang po, nung February 8 po, pumunta po kami doon, hindi na po namin siya naabutan na buhay. Medyo po kami sa pagkamatay niya, gusto po sana namin maliwanagan kung ano po talagang kinamatay niya kasi hindi naman po namin alam kung ano po talagang nangyari. Sabi po sa ospital, ang kinamatay po daw niya is brain traumatic injury. Pero sabi po kasi ng mga kasamahan po niya, nakita na lang po daw nila ng mga alas 2 po na madaling araw na nakaupo na lang po daw yung asawa ko. Tapos po binuhat po nila. Yun nga po, medyo na po daw, hindi na po daw maganda yung lagay. Tapos po, parang pong umaga na po na isugod sa ospital. Kaya humingi po sana kami ng tulong para maliwanagan po kami sa pagkamatay niya. Salamat po. So, base sa nilapit mo sa amin, gusto nyong malinawan. Dahil, kumbaga, hindi tugma yung mga sinasabi kung paano namatay yung kapatid mo. Pero, sa pagkakakwento sa'yo, ano daw ba kinamatay ng kapatid mo? Parang, ang kwento lang po sa katrabaho niya. Pagkita daw po nila, parang mahina na doon sa, nakalapag daw po. Nakalapag saan? Sa sahig? Sa sahig. Ano to, oras ng trabaho? Nakita siyang wala siyang, kumbaga, walang malay? Hindi po, nakaupo daw po. Nakaupo, parang Opo. mahina. Opo, pero hindi po, may pasana daw po siya noon eh. May pasa? Opo. Saan banda? Dito po sa Dito sa mata? Opo, Ano daw, may nakakita ba? Bakit daw siya may pasa nung Parang nakita hindi siya? ba po nakikita yung pasa kasi parang kababagsak lang siguro po niya. Galing nahulog po siguro. Parang Okay. ganun. So, anong ginawa nila nung yung mga katrabaho nung kapatid mo? Anong ginawa nila nung nakita na may pasa at nangihina na? Tinanong po yung kuya ko kaso hindi na po siya nakakapagsalita. Hindi na nakapagsalita. Opo. Sinugod ba yung kapatid mo sa hospital? Hindi po, pinaabot po ng umaga kasi... Pinaabot ng- Opo. pinagpahinga lang, parang ayaw ganun. po kasi magsalita ng kuya ko, ayaw niyang magpa-hospital. Hindi kasi siya nakakapagsalita na that time na po. So, kumbaga, pero naitakbo ba siya sa hospital? Or doon na rin siya binawian ng buhay? Naitakbo po. Naitakbo. Sa hospital na po siya namatay. Dead on arrival ba siya? Or doon na Parang namatay? hindi po. Umabot po ng alas 3 ng umaga ng hapon pa siya po doon eh. Hindi na rin po namin abutan nung papunta po kami doon. Matanong ko lang, gaano kalayo yung ospital dun sa pinagtatrabaho ng kapatid mo? Malayo po, sir. 5 hours po ang biyahe. 5 Dagat po kasi yung pagitan biruin mo eh. yan. Well, kung ganun yung nangyari, let's say kung tugma yung sa certificate na traumatic brain injury, 5 hours para papuntang ospital, medyo alanganin talaga yun. Kaya inabot po ng sir eh. 24, magdamag pa po siya, sir eh. Magdamag bago nadala sa ospital. eh. So okay, tawagan na natin itong company, Bernard Palogan on the line, Plant Head Calayan Diesel Power Plant. Magandang umaga po, Sir Bernard. Hello sir, magandang umaga din po. Ako po si Carl Tulfo, sir, sa Ipabitag mo. Kasama ko din ang co-host ko si Bitag din. Sir, matanong ko lang, meron ng isang kayong empleyado na pangalan na ay Renato Si Renato. Ambrosio, technician ninyo, kung saan ay namatay due to traumatic brain injury. Ano ang kwento nito sa side ninyo? Ay sir, yung sabi po ng mga kasamahan po namin,
Nung mga bandang panauna ng umaga po, tapos na po yung nila, duty. Mga bandang panauna daw, sabi ng gwardiya, may narinig daw na palabog. Then, nung tinignan daw ng gwardiya namin, nakita daw niya si Kaambo na nakaupo doon. Nakasandal ko doon sa may dibing. Pero nung time na kumalabog, ito ba'y nung time na naka-duty pa? Wala na po yung operation po namin kasi hanggang 12 midnight po yung operation namin po. So, nung time na narinig yung kalabog, off-duty na? Off-duty na po. Mga bandang alauna po yun. Okay, pero yung mga tao is stay in, tama? Oo, nag-stay in po siya. Hindi daw pumimik. Kaya kumuha daw ng yung towel at binasas. Pinunasan daw yung mukha. Tapos, tinulungan na nila ito at pinunas-punasan. Siguro, medyo nag-alala kasi para nawawalan ng malay. Ganun ba, sir, ang nangyari? Opo. Yung gwardiya po namin. May CCTV ba kayo or anything na nakakuha ng pangyayari sa lugar? Ay, wala po CCTV. Nandito kasi si ma'am ngayon, yung kapatid nitong Renato. Matanong ko lang sa iyo, ma'am, anong sa tingin mo dito sa statement nitong mismong plant head nila? Parang din po kasi, siyempre hindi ko rin po alam yung kasi wala naman din po CCTV. Siyempre kahit po kami magkakapatid, nagdududa din po kami. Pero gusto lang po namin malaman yung nangyari sa kuya ko, yung pinaka po. Pero hindi ba yung statement itong mismong company naka-align siya dun sa mismong diagnosis ng death certificate, which is traumatic brain injury? Kung hindi ako nagkakamali, ay this is caused kapag naumpog, nauntog, or whatever it is, nalaglag, tapos yung ulo yung tumama. Ayan contusion, hematoma, frontoparietal bilateral, traumatic brain injury, fall from height. So nagko-coincide naman, mukhang consistent naman yung sinasabi nitong si plant head at dun sa diagnosis naman kung saan may kumalabog muna, tapos saka medyo nakita na parang nagkakaroon na ng problema itong si Renato. Pero ang nakakalungkot lang dito kasi Sir Carl, walang nakakita, no? So, ang iniisip ko dito, kung may nakakita na nahulog siya, syempre malalaman nila na seryoso yung nangyari sa kanya. Baka madala siya agad sa hospital. Pero since clueless yung mga responding mga katrabaho niya, hindi nila alam gagawin. Akala nila simpleng... May binigay ba na any tulong sa Wala po kami po lahat. paggagamot? Ala po kami po lahat ang gumastos pabalik. So lahat ng gastos sa inyo napunta. Opo. Sir Bernard, matanong ko lang, anong magagawa ng inyong company siguro kung pagdating dito sa pagtulong sa pamilya ni Sir Renato? Ay, sir, yung sa amin po, lang po kami, parang tulong namin na magkakasama. Kasi sa agency po kasi sila. Agency. Nag-ambag-ambagan po ba kayo? Parang yun po ba yung gusto nyo sabihin? Parang sinabi nyo, nag-ambag-ambagan na lang po kayo, kumbaga lang, voluntary, kung sinong gustong tumulong. Yun po ba yung sinasabi nyo po kanina? Oo, parang po, ma'am. May natanggap po ba kayong gano'n? Yung mga katrabaho. So mga katrabaho. So siguro okay naman na yun for the side ng company kasi again, agency sila. So dahil agency sila, yung nangyayari kasi is yung client itong planta. Yung principal is yung agency. So dadaan muna yung tao sa agency bago mapadala doon sa planta. So mas maganda siguro matawagan natin na give it a ring itong inireklamong agency. Sir Bernard, magpapasalamat po ako sa inyo sa inyong statement at sa pagtanggap na aming tawag ngayong araw. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Opo. Sige po. Siguro matawagan natin ito. So on the line na Leo Naidas, Assistant Vice President ng OmniWorks Incorporated. Magandang umaga po, Sir Leo. Yes, sir. Good morning po. Ako po si Carl Tulfo, sir, sa Ipabitag mo. Kasama ko din si Bitag din. Sir, may nangyaring aksidente sa isang planta sa Calayan Island. Ang naging employee nyo dyan or nagtatrabaho sa inyo, itong Renato Ambrosio. Apo. Anong naabot nyo, sir, na tulong dito sa tao na to pagkatapos ng kanyang aksidente sa trabaho? Ang alam ko pong naibigay na po sa may bahay is yung mga incentives, yung mga naiiwan po na kanyang claims. Apo. So claims, so mga ano yun, sir? May insurance ba itong tao na to? Yes, sir.
So, siguro kasi ang sabi ng pamilya dito is wala pa daw sila natatanggap. Meron na po kasi nung pong nai-report sa amin yan, ay nasikaso na po kaagad sir ng aming officer in charge. Yung mga claims niya kasi nakipag-coordinate na po sila doon sa may bahay kay Miss Josephine. Yun po, since then, tumakbo na po yung proseso, mga papeles na kailangan, until po naibigay na po doon sa misis niya. Nandito sir, yung pamilya ngayon, ito yung kapatid, si Ma'am Angelica. Gusto niyo ba magsabi na wala kayo mismo natanggap? May mga naibigay naman daw po ba? Totoo po Yung ba? sa insurance lang po niya. Insurance. So, yung sa claim claims? insurance, opo, Oo. meron na po. Pero any financial may nabigay ba? Wala na po. Yun lang po yung sasabi nila. Sir, wala daw, sabi nitong Angelica sa amin. Meron sir, kasi bali ang ano po, actually yung po sa insurance na sinasabi, ay yun na po yung aming... Hindi, sir, yung insurance is talagang dapat talaga makuha niya yan. Ang tinatanong ko lamang, sir, is if there's any possibility na makapagtulong kayo. Kasi, sir, stay in itong tao na to. And hindi siya umuwi sa kanyang pamilya. Insurance is insurance, karapatan niya yan. Ang tinatanong ko lang naman, sir, is kung meron man kayong pagkakataon, kung meron man kayong puso para magbigay dito na additional kahit konti man lang, it would be a big help. Ayun lang, sir, yung tinatanong namin. Sige po, ay ano ko po sir, kasi ang pagkakaano ko po, lahat po kasi ng financial assistance na galing po sa opisina namin, ay naibigay na po kay misis niya nung po... Siguro, sir, it would be best to double check. Kasi itong mismong kapatid, which is yung nakasama din yung nanay, ay nagsasabing wala. So, I think it would be best to double check kung wala. May bigay nyo naman, sir, kasi kawawa naman din yung pamilya ay nagluluksa at inasikaso itong namatay nilang kapatid. Sige po, kasi as per breakdown po na binigay sa akin po nung ano namin, total po na naibigay namin sa misis niya is nasa 76,000 po. Nandun na po yung financial assistance na nanggaling po sa opisina namin. Tapos yung mga ibang ano po, 13 months na naiwan po niya kasi yung huling sweldo po niya nakuha niya naman po. Naipareceive po namin lahat dun sa misis niya. Lahat po yun. Sige, sir. I think that's good enough. Pero we'll double check also with the family kung ano man yung nakuha nila at hindi. I think it's best that magkaroon na maayos na coordination between yung agency ninyo at itong pamilya. Yun lang naman, sir. Apo. Okay. Sige, sir. Magandang umaga po sa inyo, Sir Leo. Good morning din po. Sige po. Okay, so siguro tawagan din natin yung DOLE para alam din ng pamilya kung anong mismong karapatan nila. Leonides Castillon Jr. on the line, Director Mutita-Parlas Field Office, DOLE NCR. Magandang umaga po, Sir Leonides. Good morning, sir. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Carl Tufer, sir. Ipabitag mo, kasama ko si Bitag D. Naka-live tayo ngayon. Sir, meron kami gusto sana idulog sa inyo kung saan meron isang kapatid na lumapit sa amin kung saan yung mismong kapatid niya din ay na-aksidente sa trabaho. Ang gusto ko lang, sir, matanong dun sa trabaho and everything kasi ang sinasabi ng company is nabigay na yung insurance claims. Ano po, sir, ang mga karapatan nila bilang isang namatayan na pamilya? Unang-una, pag ganito kasing mga pangyari sa pagawaan, malaking bagay po na ito na malaman natin kung ito ay nangyayari habang nagtatrabaho. Kasi kung ito related, ay may tayong mga benepisyo na nakuha ng pamilya sa empleyado na naman. Hindi ko lang alam kung ito bang ating yung pamilya ng namatayan ay dumulog na sa SSS para makaklaim doon sa mga SSB. I-check din natin kung ito bang ang pagkaintindi ko agency work, yun bang mga hulog contributions ng ating statutory social security benefits ay kumpleto para hindi naman maantala o magkaroon ng problema doon sa pag-claim ng ating family members ng namatayan. Sinabi ko kanina, kung ito ay work-related, pwede rin mag-claim ng Employees Compensation Commission ang family members kasi meron tayong mga benepisyo naman sa ECC na makuha ng family kung work-related. But we can determine kung ito ay ano ba talagang nangyari. Dapat merong investigation report
doon natin makikita kung ano talagang totoong nangyayari. Lang namin yun at gusto na namin Sir din magsabi ng ulit ng pasasalamat sa inyong tanggapan. Sana matulungan niyo din itong si Angela. Magandang umaga po din sa inyo, Salamat Sir. po. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Okay. So, Ma'am Angelica, so tinawagan namin yung Dole para malaman nyo din yung karapatan ninyo bilang isang namatay na pamilya. Tapos kung ano man yung mabigay din na instruction ng Dole, kung lalapitan nyo yung SSS para makuha din yung iba't ibang claims para din makapagtulong din sa inyong pagbabayad sa mga hospital bill or kung ano pang mabayarin. Okay? Oo. Sige. At doon na lang siguro tayo magtatapos ngayon at maraming salamat din sa paglapit nyo sa amin ngayong araw. Maraming salamat din po sir sa pagtulong sa amin at saka lubos na nagpapasalamat po yung pamilya po namin sa inyo na natulungan po yung kapatid ko na nalaman yung resulta ng pagkamatay niya. At maraming salamat din sa paglapit din. Ha? Okay. Salamat din po kay Sir Bendor po na tumulong sa amin. Unang-una pa lang po, kinausap na po agad kami. Salamat Okay. po. Sige. At doon, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyo may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag, ibabitag mo.